Praise the Lord. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Yes, Lord. Your holy presence is living in me. Hallelujah. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, oh God. This is my daily bread. Yes, Lord. Your very word spoken. Yes, oh God. Hallelujah. Spoke to us, Lord. Speak to us tonight, Lord. And Hallelujah. Pagkamalaw po pagkamatawag sa ating kapatid. Brother Tim, God bless you. I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Let's sing again the stanza. This is the air I breathe. Hallelujah. This is the air I breathe. Yes, Lord Jesus. This is the air I breathe. Hallelujah, Lord. Your holy presence. We want your holy presence to live in us, Lord Jesus. This is my daily bread. Hallelujah. This is my daily bread. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. This is my daily bread. I'm your very word. Hallelujah, Lord. To me, hallelujah, and I'm desperate for your word, Lord. Desperate for you. Kailangan ka namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord, may your spirit fall down in this place, Lord Jesus. We need your word, we need your spirit, Lord. I'm lost without you. Sing for the last time, and I am desperate for you. Hallelujah, Lord. Desperate for you, Lord. We long for your word, we long for your spirit, Lord. Praise the Lord Jesus. And I am lost without you, Lord. I'm lost without you. Amen, amen. Praise his name, praise his name. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise his holy name. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay nga ang aming inawit o Diyos sa gabing ito. Kung wala ka sa aming kalagitnaan, Lord, we are desperate, we are lost without you. Kung wala ang iyong paggawa, kung wala ang iyong banal na Espiritu, Lord, katulad ng sabi ni Moses, hindi namin nahais na manatili pa sa dakong ito. Hindi namin nahais na pumaroon sa mga na umabante, sumulong kung wala ang iyong presensya na magagabay sa amin. Ang nais namin sa bawat hakbang namin mga buhay, sa bawat mga daan namin dadaanan, O Diyos, sa bawat mga desisyon na aming gagawin,
Nais namin ikasama ka namin. Nais namin ang iyong banal na Espiritu. Nais namin ang iyong paggawa, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ito magtuturo sa amin sa dapat namin daanan. Sa panahong madilim, O Diyos, walang ibang liwanag, kundi ang sabi sa iyong mga salita, na ang iyong mga salita ang siyang liwanag sa aming mga paanan. Kaya O Diyos, sa gabing ito, wala kami ibang nais, wala kami ibang desire, wala kami ibang nasa, kundi gumawa ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan, at Ikaw, O Diyos, ang umabot sa bawat isa sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Panginoon, pagpalain mo bawat isa habang kami pumaparoon sa iyong mga salita. Lord, Ikaw lamang ang aming pinupuri, pinadakila, pinapasalamatan sa gabing ito. Ikaw nagkalob ng mainam na panahon upang kami magkatipon-tipon muli sa iyong mga salita. Bayaan, Lord, ang pagpapala ay sumabawat isa. Kumilos ka, mangusap ka, O Diyos. Katulad ng sabi ng aming butihing MC, gumawa ka ng bagong paggawa sa kalagitnaan ng iyong mga banal, O Diyos. At bayaan ang iyong banal na Espiritong Santo, ang siyang tumupok sa bawat isa, ang siyang mag-take over sa bawat isa, Lord. At kami ay mabuhay na hindi na sa aming mga laman, kundi kami ay matutong mabuhay sa Espiritu, matutong umibig sa Espiritu, matutong sumamba, matutong magalak sa Espiritu, O Diyos. At sa mga sandaling ito, wala kaming ibang aasahan, wala kaming ibang lalapitan, kundi Ikaw lamang. Kaya O Diyos, kami ay lumaparoon sa iyong luklukan ng habag at awa. Muli, humihingi kami ng tulong sa iyo. Patnubayan mo kami ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, O Diyos, sa bawat titik, bawat letra ng iyong mga salita. Ikaw ang siyang mangusap. Ikaw, O Diyos, ang siyang umabot sa bawat isa. Ikaw ang siyang maghayag ng iyong kadakilaan sa bawat isa. Upang sa gabing ito, O Diyos, hallelujah, isa man o marami man sa mga kabataan na nandito, O Diyos, naniniwala ako, Panginoon, na Ikaw ay gagawa. At ang aking dalangin, O Diyos, lahat ng mga nandito, O Diyos, kumilos ka, gumawa ka, magbago ka ng buhay, O Diyos, at Ikaw ang siyang mag-control sa buhay ng bawat isa. Bayan ang iyong banal na Espiritu Santo, ang iyong anointing, ang genuine na conversion, O Diyos, ay gawad mo sa bawat isa upang ang aming, O Diyos, upang ang aming i-desire ay hindi na mga bagay sa lupa, kundi mga bagay na patungkol sa mga makalangit na dako. O Diyos, sa gabing ito, Ikaw lamang aming inaasahan. Pagpalain mo mga salita, O Diyos, na inanda ng iyong malit na lingkod. Wala po itong halaga kung Ikaw, O Diyos, ay hindi mangungusap sa aming kalagitnaan. Kaya ang aming dalangin, ang aming desire, katulad ng aming inawit, O Diyos, we are desperate for you. We are lost without you. So send your word, Lord. Send your spirit sa buhay ng bawat isa. At kami sa gabing ito, ipagpalain mo ng lubos, sapagkat nainiwala kami ng lubos na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Igawad mo ang pagpapala sa bawat isa habang kami nag-uusap-usap sa iyong mga salita. Bayaan kami ay umalis sa dakong ito na tunay nga masasabi namin, pinagpala kami sapagkat ang Diyos namin ay gumawa sa aming kalagitnaan. O Diyos, mauwi lamang sa iyong kapurihan, mauwi lamang sa iyong pagdakil at pasalamat sa tanging at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Puri natin Panginoon. Maaari ba natin palakpakan natin Panginoon, mga kabataan? At pwede tayong umupo. Salamat sa gabing ito. Magandang gabi sa lahat. Okay, so salamat sa mainam na panahon na pinagkalob sa atin. I will address the elephant in the room. Nandito yung ating mga youth leaders na kasama natin. So ilan sa inyo medyo gulat siguro. It's because kanina ay mayroon kaming meeting sa somewhere dyan sa Dasma. So nandito sila ngayon na nagalak, na natuwa. Kasi kanina actually, akala ko hindi na kami matapos mag-sharing, mag-usap. So pinag-usapan namin yung about sa youth camp. At part doon ay, siguro yung usap natin sa youth camp para mga 30% lang. Tapos yung mga sharing, yung kwentuhan na sa mga bagay na patungkol sa youth ministry, mga karanasan ay mga nasa 70%. At yung kagalakan ng ating mga youth leader na makaparito ay gano'n na lamang din. Especially si Brother Billy, nandito rin, galing pang Bulacan. At si Brother Gerard din from Angono. Si Brother Michael, dyan lang naman sa Alta. So malapit lang. Pero salamat pa rin sa biyaya ng Diyos sa pag-ibig ng ating mga kapatid. Nandito sila ngayon, nakigalak sa ating gawain sa gabing ito. So,
ating damhin ang presensya nating Panginoon. Sama-sama tayo maglingkod sa ating Panginoon at ipag-pray natin ang nalalapit na youth camp. So sa mga sa mga pagpaplano, parahil siguro next time na lang pag-usapan natin after ng aming mga meeting or ng aming meeting ay may mga bagay na kinakailangan di-announce sa inyo. So pag-usapan natin marahil sa susunod na pagkakataon. Okay. Nandito tayo ngayon to read the Word of God, to meditate sa kanyang mga salita, at i-enjoy lang natin ang presensya ng ating Panginoon, mga kabataan. Sulitin natin ang pagkakataon, katulad ng nasabi ng Balang Kasulatan, redeeming the time, because the days are evil. Lagi akong, kapag binabasa ko yun, lagi akong makulit kasi imagination ko. Redeeming the time, sabihin kasi ng redeem, ililigtas, di ba? Redeem. Kinakailangan na palang iligtas or kinakailangan isalba yung oras. Sapagkat ang mga panahon ay masama, bakit kinakailangan iligtas or isalba yung oras o i-redeem? Sapagkat yung oras ay papunta na sa distraction, papunta na sa kapahamakan ng mundong ito. At yung oras ay lumalagpas na lang, nag-slip na lang ang mga panahon ng mga oras sa atin. And that is why, kinakailangan natin siya, sabi ng isang awit, kinakailangan natin to make it count. Sulitin ang mga pagkakataon, kung meron tayong panahon to go to a service, paparoon tayo sa gawain natin Panginoon, sulitin natin ang mga panahon. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon, mga kapatid. So that is why, let's make sure na ang ating mga panahon ay worthwhile. Or ibig sabihin, ang ating mga panahon ay nakalaan sa ating Panginoon, nakalaan to prepare ourselves sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yun na naman ang ating inaantay dito. Pagbalik ng ating Panginoon, tapos na. Tapos na lahat ng mga pag-aaral, mga trabaho, anything, lahat ng mga pag-plan natin sa buhay. Maganda yan kung may mga plans tayo sa hinaharap. Pero higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang ating mga plano para sa ating Panginoon. Okay? So, let's enjoy the presence of the Lord at hopefully, makasama natin ulit yung ating mga youth leaders at hindi lang sila, kahit ilang mga kapatid natin, sometime na may mga gawain ng Friday, magkaroon ng fellowship. Let's pray na apart sa youth camp, magkaroon tayo ng mga fellowship sa hinaharap. Siguro, marahil ilang buwan pang palipasan natin kasi medyo magastos yung youth camp. Pero let's pray for it. At ang Diyos ang siyang gumawa, ang Diyos ang siyang kumilos. I know na kinakailangan ng bawat isa ang mga fellowships, mga pagkakatipon-tipon na kasama lahat ng mga youths from across the churches. Ito yung malaking pakinabang, hindi lamang sa isang tao, kundi niniwala ko para sa lahat. Yung malaking pakinabang, malaking tulong, ang fellowship, ang pagkasama-sama ng mga like-minded, mga spiritual na mga tao. At ito ay may malaking contribution sa ating pananampalataya. No? Lalago tayo kapag kasama-sama yung mga, sabi doon sa isang kasabihan, nagsama-sama lagi, yung mga same feathers, they flock together. So, malaki ang magagawa nito, malaki ang tutulong nito sa ating mga spiritual na buhay. At higit sa lahat, niniwala ko, ang Diyos ay higit nagagawa. Sa bawat pagkilos na kung saan ang kanyang mga banal, at ilan na ba tayong mga youths? Kung tayo sa mga across the churches, siguro 100 plus, around 100. Kung magsama-sama tayo sa fellowship, niniwala ko ng lubos na ang Diyos ay gagawa at kikilos siya na may bagong paggawa sa ating kalagitnaan. Okay? So let's pray for it. Let's pray for the youth camp. Let's pray sa mga fellowship pa sa hinaharap at niniwala ko tayo ipapalaguin ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. So, again, good evening sa lahat at bagaman nandito ang ating mga youth leader, I want to open a topic or I want to open a series para sa bawat isa na pag-uusapan natin sa mga susunod pa na pagkakataon. So, if you
if you already know, or kung maalala ninyo, ay binuksan natin yung idea or yung kaisipan na patungkol sa pag-ibig muna sa Diyos. Ha? Pinag-usapan natin na ang kalagahan na umibig muna sa ating Panginoon bago sa kung ano, sa tao, or sa kinuha natin yung account dun sa 1 John, nang sabi doon, we love Him, or we love because He first loved us. Naunang umibig ang ating Panginoon, nauna niyang i-express ang pag-ibig, kaya tayo may capacity or may capability para umibig sa Diyos. At hindi lamang yun nagpatungkol sa Diyos. Actually, kung gagamitin niyo ilang mga translation, sabi doon, we love. Kaya nating umibig. Hindi lamang sa Diyos, even sa kapatid, sa bawat isa sa ating mga magulang, sa mga kaibigan natin, kaya nating magkaroon ng pag-ibig. Dahil ang Diyos, ang siyang unang nagpamalas o nagpakita ng pag-ibig. Siya yung naging example ng pag-ibig. Kaya meron tayo guide. Alam natin kung paano umibig ng tunay. Hindi isang pag-ibig na makalaman, hindi isang pag-ibig na temporal, hindi isang pag-ibig na para yung sinasabi nila na walang forever, kundi isang pag-ibig ito na genuine, pure, agape love. Ito'y pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. At ang nais ng ating Panginoon, ganun din yung ating pag-ibig na ipakita. Okay? Ang nais niya kapag magpapakita tayo ng pag-ibig sa Kanya at sa mga kapatid, ang nais niya yung love na genuine, without hypocrisy. Love na, kung mabasa niyo sa 1 Corinthians 13, maraming mga descriptions ng pag-ibig. Okay? So, nais kong buksan ang isang series sa inyo, mga kabataan. Pag-usapan natin ang patungkol sa pag-ibig natin sa Diyos. Loving the Lord. Okay? Papamagatan natin ito, or yung pag-usapan sa gabing ito, papamagatan natin, how do I start loving the Lord? Madalas natin mapakinggan kung nasabihin ng mga mangangaral, let's love the Lord. Diba? Expression yan sa awitin, expression yan sa mga pangangaral, madalas sabihin, at even sa Banal na Sulatan, mamaya basahin natin, ang sinasabi ng Banal na Sulatan ay ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Panginoon, mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament. So, yung salitang loving the Lord ay hindi na bago sa atin. Kumbaga bilang Kristiyano, ito ay masabi kong normal na. Or kasama na, kakibat na, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, makakarinig tayo ng mapapangaral na nagsasabing, kinakailangan tayong ibigin ng Diyos. Love the Lord with all your heart. Kung babasahin natin ang Matthew chapter 22, basahin natin, sama-sama tayo. Matthew chapter 22 verse 37. Okay. Sabi dito, He said to him, doon sa nagtatanong na lawyer sa ating Panginoong Kristo Jesus, tinanong ng lawyer, ano ba ang greatest commandment? Ano ba ang pinaka commandment dapat? Hinuhuli kasi ng lawyer yung si Jesus, hinuhuli niya kung ano yung mas matimbang na dapat sundin. So, ang point ng lawyer ay para huliin si Jesus, pero si Jesus sinagot siya. Sabi dito ni Jesus, verse 37, He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay? Sabi sa verse 38, this is the greatest and first commandment. Ito ang una at ang pinakadakila na utos. Si Jesus ay nagturo, very used to, itong mga Hudyo na ito ay used sila sanay sila
sa Ten Commandments or sa mga bato na isinulat ni Moses or ng Diyos. At yung mga bato na yun ay si Moses ang nag-present sa bayan. No? Ten Commandments. Sanay ang bayan sa mga rules na sinet ng Diyos. Ginamit si Moses para salitain yung set of rules or yung set of laws. Ito yung kinakailangan nyo i-observe. Ito yung kinakailangan nyo gawin. At ito ay nakadepende, for the most part, ang mga kautusan ay nakadepende sa Ten Commandments. So, for example, yung i-observe yung Sabbath, sa paanong paraan ba i-observe? Dinescribe ng Diyos sa Deuteronomy, sa Leviticus, sa Numbers, dinescribe niya doon kung paano dapat ang gagawin. Mag-observe ng Sabbath, anong gagawin natin, anong gagawin doon, anong gagawin dyan, anong gagawin kapag sinuway ang mga utos na ito. Sa madaling sabi, sanay yung bayan doon sa 10 utos. Kaya nung itong lawyer na ito ay nagtanong, doon kay Jesus, para bang hinuhuli ng lawyer, para makita natin, mahanapan natin ng butas si Jesus. Ano yung kanyang favorite na kautusan? Tapos sasabihin ng lawyer, ito pala favorite mo sabi sa Bible kapag kang isa ay ginawa mo, or kapag kang siya may ginawa mo at ang isa sinuway mo, diba? Sabi doon na break na lahat. Hinuhuli ng lawyer itong si Jesus na ito pala yung greatest commandment paano itong iba? Hindi ba yan great commandment? So ganun yung tumatakbo sa isipan ng lawyer na ito. At nung si Jesus ay sumagot, kakaiba ang kanyang sinagot. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito, sabi niya sa verse 38, this is the great and first commandment. At dinagdagan pa niya sa verse 39, and the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. At, ang sabi pa niya sa verse 40, on these 2 commandments, hang all the law and the prophets. Sa madaling sabi, kung gusto mong isummarize yung buong kautusan at lahat ng mga sinabi ng mga propeta, ito yung 2 kautusan. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second one is, you shall love your neighbor as yourself. Mag-focus muna tayo sa first part, dahil ang idea natin, ang pinag-uusapan natin is loving the Lord. Okay? So we understand na ito ang, sabi ni Jesus, first and greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. To love the Lord is the greatest commandment. To love the Lord is the first and greatest commandment, sabi ng ating Panginoon. Okay? At actually, sa ilang mga accounts, makikita natin, John chapter 14. Ano sabi dito sa John chapter 14? Isa pang talata doon. Verse 15. Ang sabi ni Jesus doon, if you love me, you will keep my commandments. Parang loop siya. Kung titignan niya, parang loop. If you love me, you will keep my commandments. Ano yung commandments niya? Love the Lord your God. So if you will love me, keep my commandment. Ano yung commandment? Love the Lord your God. So if you love me. Parang ganun. If you love me, keep my commandment. Ano yung commandment? Love the Lord your God. Nakikita nyo? What the Lord wants ay ang pag-ibig na genuine. You shall love the Lord your God with all your heart. Ito ang greatest commandment. At kapag sinasabi mo na iniibig mo siya, you will keep that commandment. You will observe that commandment. Okay? You will observe, you will do the greatest commandment. Ano yun? Love the Lord your God. Sa madaling sabi, mga kabataan, ang nais ng ating Panginoon ay yung pag-ibig na genuine. What God wants sa ating mga buhay ay isang relationship, isang pag-ibig na hindi peke. Isang pag-ibig na, isang pag-observe ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Okay? At
Ito'y hindi pinuwersa ng Diyos sa sino man. Hindi ito pinilit ng Diyos sa iyo. Hindi ko ito pinipilit sa inyo na ito dapat ang ating gawin. Madaling sabi pa nga, ang Diyos ang unang nagpakita ng kanyang pag-ibig. Pinakita niya muna ang kanyang pag-ibig para ano? Katulad ng ating kino-quote kanina pa, para tayo ay makaibig or matutong umibig sa Diyos. We loved Him because He first loved us. Ang ating Panginoon, if you would understand ang pag-ibig na kanyang pinakita sa atin, hindi siya naghanap ng resulta, hindi siya naghanap ng something na may babalik sa kanya. Inibig niya tayo. Inibig tayo natin, Panginoon. Okay? Hindi ito pinuwersa ng Diyos na ibigin mo ako, mahalin mo ako, gawin mo ito. Pero ang bayan sa lumang tipan, ganun yung kanilang naramdaman, parang pinipuwersa, parang pinipil. Kaya mahilig sila maghanap ng mga Diyos-Diyosan. Mahilig silang maghanap ng mga may sasamba nilang Diyos. Pero ang ating Panginoon, kung maiintindihan lang ng mga tao sa lumang tipan na nagpasaway, at kung maiintindihan lang natin sa ating panahon ngayon, lalo higit, ng ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inibig niya tayo kahit na hindi pa tayo lumalabas sa lupang ito. Hindi pa tayo sinisilang, hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Pero inibig niya tayo. Okay? Inibig lang siya. Inibig niya tayo. Isang very, very popular na verse, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Para kung sino man ang sumampalataya, sino man ang sumunod kay Kristo ay hindi mamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isa pang account ang gusto kong basahin sa Romans chapter 5. Very familiar sa atin, ano? Nang sabi doon sa Romans chapter 5 verse 6, "While we were still weak," nung tayo ay mahina pa, at the right time, Christ died for the ungodly. Nung tayo ay mahina pa, nung tayo ay makasalanan pa. Okay, tuloy natin basahin, ano? Sabi sa verse 7, "Indeed, rarely will anyone die for a righteous person." So, bihira lang daw yung isang tao mamamatay para sa kapwa niya tao. No? Very rare. At perhaps, sabi doon, though perhaps for a good person, someone might actually dare to die. So, pinapakita ni Pablo doon, sa panahon natin ngayon, mahirap na ikaw i-sacrifice mo ang buhay mo para sa isang good person, sa isang tao. Pero, sabi dito sa verse 8, "But God proves," pinutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang sabi dito, "While we were yet still sinners, Christ died for us." Okay? Pinutunayan ng Diyos na iniibig niya tayo. Iniibig niya ang buong mundo. Even, sabi niya doon, "For God so loved the world." Pero hindi lahat kasi tatawag or hindi lahat ay susunod sa ating Panginoon. Pero God loved the world. At sabi doon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Christ died, sabi dito, Christ died for the ungodly. Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa. At until now, bagaman tayo mga tinawag na mga Kristiyano, marami pa tayo mga kahinaan, pagkukulang, kasalanan, mga pagkakamali, mga panahon na tayo nalalamig, nangihina, mga panahon na we can say sa paningin ng mga tao, hindi tayo karapat-dapat. Pero tayo ay inibig ng ating Panginoon. The mere fact na tayo nandito ngayon, tayo ay nakatayo pa rin ngayon sa biyaya ng Diyos. Ito'y pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Dahil nandito tayo ngayon, may hininga, may kalakasan, kayo mga kabataan, ilan sa inyo nag-aaral, ilan nag-trabaho, yan ay resulta, yan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala na tayo dito ngayon. Ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. At sa madaling sabi, dahil tayo maraming mga kasalanan, mga kamatayan, maraming mga kasalanan, ang deserve natin ay kamatayan. Okay? Pero kaya tayo nandito ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Inibig tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Ito'y hindi naman nag-ask in return ng Diyos. Hindi siya naghahanap, inibig ko kayo ibigin niyo ako. Hindi ganun namumuwersa ang Diyos. Pero, sa kanila na mga desire na sumunod sa Diyos, ang nais ng Diyos, kung nais niyo sumunod sa akin, ibigin niyo ako ng genuine, ng tunay. Walang pinipuwersa ang Diyos na sumunod sa Kanya. Walang pinipuwersa ang Diyos na maglingkod. Walang pinipuwersa ang Diyos na umibig sa Kanya. Ang nais lang ng Diyos, kung gusto mong ibigin siya, kung gusto mong sumunod, umibig ka ng tunay sa Diyos. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, maglingkod ka ng tunay sa Diyos. Kung gusto mong sumamba sa Diyos, magsamba ka ng tunay sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang peke. Ayaw ng Diyos ng, sabi nga sa Revelation, na malahininga. Isusukan niya yung malahininga. Sabi nga niya doon, di ba? Kung malamig ka, maging malamig ka. Kung mainit ka, maging mainit ka. Huwag lang malahininga. Huwag lang lukewarm. Dahil ayaw ng Diyos ng umiibig sa Kanya. Another account sa Bible, familiar tayo doon, di ba? Yung sinasabi doon na umiibig sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang labi, pero yung puso ay malayo sa Diyos. Sa kanila ng mga nagnanais na umibig sa Diyos, ang gusto ng Diyos ay genuine na pag-ibig sa Kanya. Nakuha niyo? Ang nais ng Diyos sa kanila ng mga may desire or nais na umibig sa Diyos, gusto niya yung genuine. Sa madaling sabi, ang ginawa ng Diyos, pinamalas niya ang pag-ibig niya sa buong sanlibutan. Pinakita niya, walang hinahanap na ganti, walang hinahanap na reward. In-express ng Diyos, I love you. Ang pag-ibig niya sa buong sanlibutan. Nang sabi din sa atin, binasa na habang tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Namatay ang kanyang bugtong na anak. Jesus Christ died for us. Imagine that. Even at our weaknesses, sa ating mga kahinaan, may biyaya ng Diyos pa rin sa ating mga buhay. Kanina nag-uusap kami ng mga youth leaders. Flashback, throwback ng mga panahon na nagpasimula kami 5 years ago, 10 years ago, 11 years ago. So, nung kami ay nailagay din sa mga ministries, sa responsibility, hindi naman din kami, napag-usapan namin, hindi naman kami din perfect. Hindi naman kami ready na mag-youth leader. Ayaw pa nga eh. Pero, it's by the grace of God. Ito'y sa biyaya ng Diyos. Ito'y sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon nakakatayo. Kaya ako nakatayo sa inyong harapan. Kaya kayo nandyan ngayon. Ito'y sa pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, mga kabataan, wala tayo dito. At hindi natin marirealize or hindi natin ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos hanggat hindi mo kilala ang iyong sarili. Kinakailangan makilala mo ang iyong sarili. Sa paano paraan? Makilala mo na ikaw ay makasalanan, pero kinahabagan ng Diyos. Inibig ng Diyos. Okay? And if you would recognize that, kung gaano tayo karumi, kahina, kamakasalanan, pero minahal pa rin ng Diyos. Kung makikita mo yan, diba? Makikita mo, doon natin mararanasan yung mga kapatid na humihiya, umiiyak, nagupuri sa Diyos dahil naranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Okay? I want you to take note on that. Kinakailangan natin makilala ang ating mga sarili din. Makita na tayo ay makasalanan.
Minsan kasi tinitake for granted natin, pinatawad tayo ng Diyos, Kristiyano ako. Pero hanggat di mo na-recognize din, makasalanan tayo. Marami tayong kahinaan, pagkukulang. Hanggat di mo yan talaga na-internalize, ito yung aking buhay dati, ito yung aking buhay, mahina ako, maraming pagkakamali, pagkukulang. Pero, sabi doon, kahit na tayo ay makasalanan pa, dumating ang pag-ibig ni Kristo. Okay? Kahit na tayo ay mga mahihina, mga makasalanan, maraming pagkukulang, dumating yung pag-ibig ni Kristo. Dumating yung pag-ibig niya sa ating mga buhay, sa buhay ng bawat isa. Inibig ka ng Diyos! At kapag yan na-recognize mo, na-realize mo sa iyong buhay, doon darating yung panahon na makikita mo, anong dapat ko gawin, O Diyos, para masuklian ang lahat ng iyong mga ginawa sa aking buhay. Kung makikita mo na kahit na tayo ay mga makasalanan, marurumi, mahihina, pero ikaw ay pinapagaling ng Diyos, pinapalakas ng Diyos, sinusupply ng pangangailangan. Kung makikita natin yan sa ating mga buhay, doon tayo magkapasimula, lumapit sa Diyos. Lord, anong gagawin ko para lang masuklian ang iyong kabutihan sa aking mga buhay? Dahil dalawa lang yan ang pwedeng patunguhan. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat. Dalawa lang naman ang pwedeng patunguhan yan. It's either one, tayo ay ma-recognize natin, hindi tayo karapat-dapat, pero inibig tayo ng Diyos. Anong dapat ko gawin ng Diyos? Ang aking buong buhay ay iaalay ko sa iyo. Or, hindi maging grateful, maging ingrateful, ligtas tayo ng Diyos. So what? At hindi sundin, hindi gawin ang kalooban ng ating Panginoon. It's one of the two things. Pero, as for you, as for us, mga Kristiyano, lahat tayo maraming kasalanan, kahinaan, pagkukulang. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Inibig ka ni Kristo. It's a genuine love. It's an agape love na pinakita niya sa atin. Without asking for any return. No? At sabi ko nga, kung ating maintindihan, kung ganong kalaking pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, makakaibig din tayo sa Kanya. Maintindihan natin na, Lord, ito, napakalaki ng biyaya, napakalaki ng pag-ibig mo sa aking buhay. Kung maintindihan natin yan, ma-internalize natin yan, makikita natin sa ating mga buhay, napakabuti mo, Diyos. Katulad natin inawit kanya, di ba? What a faithful God have I. Kung makikita natin yan sa ating mga buhay, yung normal na response doon, Lord, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong ibalik sa iyo? Dahil hindi ako karapat-dapat dito, pero ginawa mo ang karapat-dapat. Kung gano'n ang pinakita niya sa ating pag-ibig, ano ang dapat ating gawin, mga kabataan? Hindi ba dapat tama na ibigin din natin siya? No? Ibigin din natin siya. Hindi ba dapat ang proper response? Di ba sa lupa nga kung may mga crush kayo, hindi ba ang gusto mo, dahil crush mo siya, crush ka rin niya? Hindi ba bilang normal sa tao na maghanap ng something in return? Pero ang ating Diyos, hindi siya naghahanap ng something in return, but ano ang gagawin mo sa pag-ibig na pinagkaloob sa'yo ng Diyos? Anong gagawin natin sa pag-ibig na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Sabi ko nga, pwede tayong maging ingrateful. Okay, ligtas tayo. Hindi tayo basta-basta namamatay kahit na maraming pagkakamali. Diba? Maraming mga tao nagkakasala, hindi sila basta-basta namamatay. Alam niyo ba yan ay pruweba din ng pag-ibig ng Diyos? No? Kasi ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. And supposed to be, kung ang mga tao sa sanlibutan ay gumagawa ng mga kasalanan, dapat instantly mamamatay sila. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa atin, even sa buong sanlibutan, hindi sila basta-basta namamatay, hindi sila basta-bastang kinikilatan. Ano? Yan ay pag-ibig din ng Diyos. Tayo mga kabataan, ganun din. Kung ma-recognize natin, ma-realize natin, buhay pa rin tayo ngayon by the grace of God, kahit napakaraming mga pagkakamali, pagkukulang, kahinaan. That's the love of God. At ano ba ang dapat ibalik sa Diyos? Wala siyang hinihingi in return.
Okay? So kung walang hinihingi in return ng Diyos, wag na lang ba natin pansinin? Thank you, Lord. Okay. Ano ba ang dapat nating ibalik sa Diyos? Ano ang dapat nating ibigay sa Diyos? Ang sabi ng mga propeta, ang sabi ng mga apostol, ang sabi sa mga awitin, ibibigay ko ang aking buong buhay sa iyo, Diyos. Dahil inibig mo ako. Kaya yung mga awit, yung mga awit, maririnig nyo, sabi ng mga awit, iaalay ko ang aking buong buhay sa iyo, Diyos. Dahil na-recognize nila, sila ay naligtas sa kamatayan. Sila ay naligtas sa sure na kapahamakan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay din na darating. Na-recognize nila yun. At sabi nila, what can I give to you, O God, for everything you have given to us? Hindi ba dapat, mga kabataan, tayo ay umibig din sa Diyos? Umibig din sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Pinamalas niya ang pag-ibig niya sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserving, pero hindi iniisip ng Diyos yun. Pinakita niya pag-ibig niya. Sabi nga sa isang awitin, di ba? Hindi siya tumingin sa ating mga faults or lumagpas siya ng tingin. He looked beyond my faults. At nakita niya ikaw, nangangailangan ka ng Savior, nangangailangan ka ng healer, ng provider, ng restorer. At inabot ka niya. Inabot ka niya sa kanyang pag-ibig. Ba? Ano ang dapat nating i-respond doon? Ano ang dapat nating ibalik doon sa Diyos na nagpakita ng pag-ibig niya sa atin? Sa madaling sabi, yun ang susi. Yun ang paraan para makita mo, dahil inibig ka ng Diyos, susundan ko ang Diyos na yan. I will follow that Lord. Kaya sa panahon ng lumang tipan, nakita niyo yung mga disciples, di ba dati marami sila, bago yung talagang 12, marami yan sila. Alam niyo kung bakit sila sumusunod kay Kristo? Iba't ibang dahilan eh. Nakakain sila sa bundok, di ba? Pinagaling sila, naka-witness sila ng miracles. Di ba? Even yung mga 12 disciples, kung babasahin niyo yung story nila Pedro, naka-witness sila ng miracle mula sa ating Panginoon. Nangingisda sila, wala sila mahuli. Dumating lang si Jesus, ikabig nyo sa kanan. Dito kayo mangisda. Pagkaahon ng lambat, ang dami. From then on, anong ginawa ng mga apostol nila? Simon Peter, iniwan nila ang kanilang lambat. Sinundan nila si Kristo. At yung marami pa mga disciples doon, sumunod kay Kristo dahil nakita sila ng kakaibang bagay. Na-witness nila ang paggawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, kaya sila sumunod. At yun yung tamang response. Yun yung proper response. Yun yung the way na sila ay nag-respond, sumunod sa Diyos dahil they have witnessed something different. At kayo mga kabataan, hindi na tayo bago sa paggawa ng Diyos. Hindi na tayo bago sa pagkilos ng Diyos. Sabi ko nga, pinapagaling tayo, pinapalakas tayo, pinoprovidean tayo. Yan ay expression ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Anong proper response? Sumunod kay Kristo. Lord, kakaiba ang aking naranasan. Okay? Pero sa pagsunod na yan kay Kristo, hindi lahat tatagal. No? Katulad ng mga disciples, from hundreds of disciples ni Jesus, nauwi na lang sa 12. Nung dulong moments pa nga, 11 na lang sila. Dahil si Judas ay umalis. Pero, what I'm saying is, katulad sabi sa kasulatan, makipot ang pinto. Makipot ang daan, papasok sa pinto. Okay? So that's the proper response. Na pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang karapat-dapat or ang dapat nating i-respond, Lord, I will follow. Inibig mo ako, gusto ko tayong ibigin, Lord. Gusto ko tayong ibigin. At hindi natin kayang umibig kung hindi unang nagpakita ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Di ba? Di ba yun yung dapat natin gawin? What should we do? Express ang ating pag-ibig.
i-express na, Lord, inibig mo ako kahit di ako karapat-dapat. Sikapin ko ngayon, iibigin kita. At yan ay hindi darating sa ating mga buhay, mga kabataan. Hindi yan darating sa atin ng basta-basta. Kung sabi ko nga, hanggat natin nauunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo na pinakita sa atin. Katulad ng sabi ni Pablo, ang pag-ibig ang magpupumilit sa atin. Ang tutulak sa atin, magko-compel sa atin. Yung pag-ibig yung hahatak sa'yo, papunta kay Kristo. Kaya bagaman sinasabi ko na walang persahan, na walang pilitan, pero dahil naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo sa iyong buhay, yun yung hahatak sa'yo, papunta sa kanyang presensya. Yun yung pihila sa'yo na kahit na nalalamig ka, nangihina ka, pupunta ka sa gawain, i-express mo yung pag-ibig mo sa Diyos, magupuri ka, magpasalamat ka, iiyak ka, magluluwalhati ka sa Diyos. Yun yung hahatak sa'yo, yung pag-ibig ni Kristo na naranasan mo sa iyong buhay. Yun yun. Yung bumabatak sa mga mananampalataya. Kung may makikita kayo mga mananampalataya umiiyak, na nagpupuri sila sa Diyos, na may malakas na pagpupuri, yun yun. Naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. At kung gusto natin maranasan yung ganong mga karanasan, kinakailangan natin maintindihan gaano ba tayo inibig ng Diyos sa atin, mga buhay. Gaano kalaking pag-ibig ba ang pinamalas ng Diyos sa atin. At kaya nila ginagawa yun, kaya sila nagupuri, kaya sila sumasamba sa Diyos. Dahil ito yung expression, Lord, iniibig kita. Tama lang na dapat ibigin kita dahil ikaw ang unang umibig sa akin. Ang pag-ibig na yan, so yung pinag-uusapan natin, how do we love the Lord? Ang pag-ibig na yan ay hindi darating kung walang proper and genuine conversion ng ating mga buhay. Kinakailangan mo natin matransform. Bilang tao, tayo ay nasa laman. Sa madaling sabi, ang hinahanap ng laman ay ang mga bagay sa laman. Dahil tayo ay, sabi sa Banal na Kasulatan, i-quote ko na lang, we are born under sin, pinanganak sa kasalanan, obvious at natural bilang sa tao na pinanganak sa kasalanan ay maghanap ng mga bagay na makasalanan. Kaya tayo nagkakasala. Kaya tayo may kahinaan. Kasi yun yung nature ng laman. Yun yung nature natin bilang nasa laman. Nasa kasalanan, nasa karumihan. Ang hahanapin nito ay ang mga bagay sa laman. Kaya ako sinasabi na kinakailangan mo natin matransform para magkaroon ng genuine love. Dahil, sabi ko nga, yung mga bagay sa laman, ang hahanapin niyan, tayo na nasa laman, ang hahanapin niya yung mga bagay sa laman. Ang hahanapin niyan ay mga makasalanan ng mga bagay. Ang hahanapin niyan ay yung karumihan. Yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung katawan mo, ang hahanapin niyan ay mga bagay sa laman. At kinakailangan natin matransform. Kinakailangan mabago ang ating isipan, mabago ang ating mga puso, mabago tayo para matuto tayong umibig kay Kristo. Nakuha ninyo? Hindi tayo makakaibig ng genuine, ng full, kung walang pagbabago sa ating mga buhay. Kung walang transformation na ginawa ang ating Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng Diyos, sabi ko nga, ang genuine love, ang love na hindi lamang sa bibig, kundi sa puso din. Inside. Yun yung hinahanap ng ating Panginoon na pag-ibig, na umiibig sa Kanya. At hindi natin yun kayang gawin kung tayo ay nananatili sa laman. Kaya nung ginawa ng ating Panginoon, sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, ito yung kanyang plano. Kinakailangan tayo mamatay kasama niya. Para pag tayo ay nabuhay, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Kundi tayo nabubuhay na sa pananampalataya. We live by faith of the Son of God. Sabi doon.
Tayo ay nabubuhay na sa pananampalataya at sa madaling sabi, hindi na natin hahanapin yung mga bagay sa laman dahil namatay na tayo sa laman, sa kasalanan. Tayo ngayon ay nabuhay na sa kaluwalhatian, sa pananampalataya. Ang hanapin natin ay ang mga bagay na makalangit. Romans chapter 8 verse 5, sabi doon, for those who live on the flesh, mind the things of the flesh. Sila naman na buhay sa laman, ang kanilang mindset, ang kanilang hinahanap-hanap ay yung mga bagay sa laman. Kaya ngayon theme sa youth camp, I don't know kung na-disclose, na-open ko na ba sa inyo, pero ang theme doon is about godly pursuits. Hindi tayo makakapag-pursue, makakapaghanap ng mga bagay na makalangit kung tayo ay nasa laman pa. Hindi tayo magpa-pursue ng mga bagay na makalangit. Hindi tayo magpa-pursue ng mga bagay na makalangit kung natili tayo sa laman. However, merong ino-offer ang ating Diyos. Meron siyang ino-offer na bagong buhay kay Kristo. May ino-offer ang ating Diyos. Tatanggapin natin ito. Tanggapin ang bawat isa. Ang new man, ang bagong buhay kay Kristo. Para ikaw, kabataan, ay hindi mo nahabulin yung mga bagay sa lupa, kundi magkaroon ka ng bagong pananaw. Bagong pursuits. Bagong mga desires. So how do we love the Lord? Paano ba natin iibigin ng Diyos? Kung ang tayo na nasa laman, ang hahanapin nito ay mga bagay sa laman, ang iibigin nito ay mga bagay sa laman. Sa madaling sabi, ang paraan para ibigin ng Diyos, kinakailangan natin matransform. Maging bagong nilalang kay Kristo. Kinakailangan ng genuine na transformation. Mabuhay tayo sa Spirito. Kaya nga sinasabi lagi ng ating Panginoon, hindi ko nababasahin pa, pero I will quote na lang, Corinthians, sabi doon sa Galatians, even Ephesians, sabi doon, kinakailangan mamatay ang lumang pagkatao. Kinakailangan mailibing yung kasalanan. Mailibing tayo, mailibing yung karumihan. At bumangon yung isang bagong nilalang kay Kristo. Dahil, bakit kinakailangan mangyari yun? Para ang hahanapin ng bagong nilalang ay hindi na yung mga bagay sa laman, kundi mga bagay na makalangit. At isang senyales na ikaw ay binago ni Kristo, yung mga bagay na hinahanap mo ay hindi na makalaman, kundi mga bagay na makalangit. Isang senyales na pwede natin makita at ating i-aspire, i-desire, Lord, baguhin pa ako. Isang bunga na makikita natin sa kanila ng mga tinatransform ang buhay ay ang paghahanap ng mga bagay na makalangit. Genuine change ng life. For us to have a genuine love sa Diyos, we need to have a genuine change ng ating mga buhay. At kapag kaya na hindi na bago, yung love ay nauuwi lang sa puro salita, wala sa gawa. Madali magsabi na inibig natin ng Panginoon. Inaawit ka natin eh. Di ba? Inaawit natin, I love Him because He first loved me. Pero it becomes a reality only for those na namatay sa kasalanan at nabuhay na kay Kristo. Wala na siyang ibang hinahanap pa kundi ang mga bagay na makalangit. For the flesh desires the things of the flesh. And without a genuine transformation, ito yung mag-guide sa'yo, yung mga bagay na makalaman. No? Hanapin mo mga bagay na makalaman, sa sanlibutan, mga bagay na mag-enjoy, mga pleasures in life. Yun yung hahanapin mo. Yun yung iibigin mo. No? Kahit na magsimula ka sa church, umattend ka sa church, mag-perform ka ng ministries, pero kung walang genuine transformation sa buhay mo, mauuwi lang yan sa laman. Mauuwi sa laman.
Dahil yan yung laman ng puso mo. At sabi doon, where your treasure is, there your heart will be also. At isa pang parable, kung anong nasa puso, yun yung lalabas. Pwede mo sabihin sa una, inibig ko ang Diyos. Alam niyo yung sa tuwing nababasa, naalala ko yung where your treasure is, there your heart will be also. Familiar tayo sa mga, di ba, mga fire hydrant. Kahit wala man dito sa Pinas niyan, pero sa ibang bansa, di ba, yung parang kinakabitan ng mga tubo pag may sunog, di ba? Or ng bombero. Yung parang mga kulay pula na malakas yung pressure ng tubig. Alam niyo ba, kapag binuksan niyo yung fire hydrant, malakas yung buga niyang tubig, di ba? Hindi yan all the time, or hindi yan malinis agad yung binubuga. Magbubuga muna yan ng medyo madumi, di ba? Madumi. Medyo iba dun sa ina-expect na tubig. Okay? Kapag tayo, or ibalik ko sa kabaliktaran sa pananampalataya, kapag tayo sa paglilingkod natin, walang genuine na pagbabago ang ating mga buhay, kahit na sa unang buga, maganda, katagal-tagalan yan, habang mauubos na yung mga unang buga, lalabas yung genuine na laman. No? Kahit na maganda yung pagpapraising niya, pagpupuri niya, paglilingkod niya, pero kung ano talaga yung laman niya sa kanyang puso, yun yung lalabas sa huli. Okay? So, makalaman, kahit na ganong kaganda, kagaling sa ministry, lalabas at lalabas, laman pagdating sa dulo. And it's the other way around din sa mga mananampalataya. Magpasimula man tayo mahina, magpasimula man tayo na parang marami pa kulang, pero kung ikaw ay may genuine transformation, yung mga putik, aalis yan. May sira yan, mawawala din yan. Marahil sa una may mga kainaan, karumihan pa, pero dahil ikaw ay binabago ng ating Panginoon, lalabas yung tubig ng buhay. Okay? At the end, lalabas yung tubig ng buhay. Yun yung hinahanap ng Diyos. Sila na may mga tunay na transformation, sila yung makakaibig ng genuine sa ating Panginoon. Kaya i-desire natin sa gabing ito, mga kabataan, na tayo ay matransformed genuinely. Truthfully. Basahin tayo Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 2. Sabi doon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God. What is good and acceptable and perfect. Para malaman natin yung kalooban ng Diyos, kung paano ba umibig ng tama, kung paano sumunod sa Diyos, kung paano tayo mag-respond sa Diyos. How can we know that? Kinakailangan muna na tayo na matransform. Be transformed by the renewing of your mind. Huwag matulad sa libutang ito. Do not be conformed to this world. Unless kung tayo talagang sa sanlibutan, matulad talaga tayo sa sanlibutan. Yun nga yung kaninang binasa natin, di ba? If you are in the flesh, you mind the things of the flesh. But if you are transformed, at nais mo sa gabing ito, Lord, tulungan mo ako, nais kitang ibigin ng tunay, nais ko maglingkod ng tunay. If you are transformed by the renewing of your minds, marirecognize mo kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat na katanggap-tanggap sa Diyos? If you are transformed by the renewing of your mind, you may be able to discern what the will of the Lord is. Nasundan niyo? Balikan natin kaninang line of thought natin. Inibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang proper lang, ang normal lang na response ay para sa atin na mag-express din ng pag-ibig sa Diyos. Lord, minamahal kita, iniibig kita. Pero ngayon mga kabataan, dahil tayo mga Kristiyano, we are oriented, alam na natin yung kasabihan or yung sinasabi na ibigin natin ng Diyos, mahalin natin siya. Ngayon mga kabataan, para maging genuine yung ating pag-ibig sa Diyos, kinakailangan ng pagbabago sa ating mga buhay. I-quote ko ang storya ni Pablo, ni Saulo. Di ba?
Inibig niya ang Diyos sa paanong paraan? Sa pag-persecute ng mga Israelites. No? He is a Pharisee. Maalam siya sa kautusan. Inibig niya ang Diyos. At yung expression niya ng kanyang pag-ibig ay ipapatay yung mga Hudyo, yung mga tumatanggap kay Kristo. Hindi genuine. Pero nung dumating yung liwanag sa kanyang buhay, anong nangyari sa kanya? Hindi na niya kaya mapigilan. Hindi lamang siya basta tumanggap kay Kristo. Hindi lamang siya basta naging believer, naging regular attendee sa church. Anong ginawa niya? After a few months, kasama na siya doon sa Jerusalem, proclaiming the word of the Lord. And after ilang buwan, kasama niya sila Pedro, hindi na siya nakatiis. Kinakailangan niya i-share niya sa kanyang kababayan ng mga taga-Roma. Pumunta ng Corinth, pumunta ng Galatia, pumunta ng Thessalonica. Kinakailangan niya ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Inibig niya si Kristo. Sabi niya doon sa Corinthians, di ba? Ay, sa Philippians rather. Sabi niya doon, inari kong kalugihan ang lahat. Makilala ko lang si Kristo. Inari kong lahat ay walang halaga. Masundan ko lamang si Kristo. At paano tayo tataglay ng ganyang pag-ibig, mga kabataan? Kinakailangan ng liwanag, ng transformation sa ating mga buhay. Kinakailangan mabago tayo. Genuine na pagbabago. Genuine na transformation sa ating mga buhay. Para ma-recognize natin kung ano ba talagang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi lamang ito basta sa salita lang. Hindi ito sa pamamaraan lang ng paggawa sa ministry or sa pagbibigay, pag-contribute. Ang pag-ibig natin kay Kristo, kinakailangan ito genuine. At ang genuine na pag-ibig ay magmumula lamang sa kanila ng mga binago, ng mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang mga buhay. At huwag tayong mag-alala, ang ating Panginoon ay nag-o-offer ng isang bagong buhay para sa kanila tatanggap sa ating Panginoon. Kinakailangan natin tanggapin ang ating Panginoon. Mabago ang ating mga buhay. Malinis, mahugasan sa ating mga karumihan, mamatay sa kasama nating mga kasalanan. At pagbangon natin, ang ating mga isipin, ang ating ibigin, ang ating gagawin, ay ang kalooban na ng ating Panginoon. So, pwede natin masagot yung katanungan na paano tayo tatagal sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi di ba, titignan natin, parang ang hirap mo maglingkod sa Panginoon, daming bawal, daming hindi pwede, maraming rules, maraming ganito, ganyan. Paano tumatagal ang isang believer na maglilingkod sa Panginoon? Simple lang, nabago ang kanyang buhay. At ang hinahanap na niya ay hindi ng mga bagay na makalupa, kundi mga bagay na makalangit. So tayo mga kabataan, kung meron kayong katanungan na ganito, paano ba tayo makakaalpas sa mga tukso, sa mga kahinaan, sa mga kasalanan? Ang dapat nating hanapin, mga kabataan, sa gabing ito ay isang genuine na conversion ng ating mga buhay. Genuine na pagbabago ng ating mga buhay. Para yung paggawa ng kalooban ng Diyos ay maging nature natin. Maging madali na lang. Para sa bawat pananalita mo, hindi mo na kailangang pigilan yung sarili mo, baka mapamura ka, or baka makasalita ka ng pangit. Yung mga tao, di ba, parang pinipigilan pa nila sarili nila. Kapag ikaw ay genuine na converted, wala na yun. Nawawala yun. Dahil hindi na ikaw yung nabubuhay sa sarili mo. Ang Diyos na nabubuhay sa iyo. Yung pagsunod kay Kristo, kung aaten tayo ng gawain, mag-iisip ka pa, aaten ba ako, maulan, medyo maambon, aaten ba ako or hindi. May opportunity naman, ano? May opportunity naman. Pinagkalooban tayo ng mga transportation, hindi na tayo masyado naglalakad. Kapag ikaw may genuine conversion sa iyong buhay, hindi na nagiging mahirap. Hindi na nagiging difficult decision kung dadalo ba tayo o hindi. Hindi na nagiging mahirap i-sacrifice sa mga bagay. No?
it needs sacrifice. Nag-usapan din namin kanina mga youth leader yung sacrifice. Especially sa youth camp. Alam kong ilan sa inyo yung maapektuhan sa klase, sa work. Like I have said sa inyo mga kabataan, hindi naman yan masama. Magtrabaho, mag-aral, wala naman yan problem. But sometimes we need to recognize, sometimes God is calling us for us to sacrifice something. Sabi ni David, ayaw ko maglingkod sa Diyos nang hindi nagmula sa akin. Hindi ako nahihirapan. That doesn't cost me anything. No? Imagine niyo, hari siya, pero merong inuutos ang Diyos sa kanya na bilihin mo dito sa taong ito. Tapos sabi ng tao na nagtitinda, hari ka bibigyan ko na sa ito ng libre. Sabi ni David, ayokong mag-alay sa Diyos nang hindi ako nababawasan ng resources. Hindi nababawasan ng pera. Hindi nababawasan ng salapi. Gusto ko maglingkod sa Diyos na may mga sacrifices. May mga iniaalay, iniiwan for the sake of following God. Maybe it's time, mga kabataan. Ano ba ang mga dapat nating iwan for the sake of Christ? Diba? Panahon na rin para mag-isip-isip. Again, katulad ng ating tema, pinag-uusapan sa gabing ito, hindi naman namilit ang Diyos na ibigin siya. Okay. And of course, may iba't ibang dealing ang Diyos sa atin. It's totally fine kung anong pangungusap sa'yo ng Diyos. But as for me, katulad ng sabi ni Haring David, ayokong maglingkod sa Diyos that doesn't cost me anything. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Kung may mga kinakailangan bawas sa matapya sa akin, I will do it. At yun ay hindi nagagawa ng isang tao na wala pang genuine love sa Diyos. Bakit ako magbibigay, mahalaga to sa akin. Pero kung mahalaga si Kristo sa ating mga buhay, at times, hindi naman yan all the time, at times, may mga isa-sacrifice tayo mga bagay just for the sake of following Christ. Tama ba mga kabataan? Just for the sake ng pagsunod kay Kristo. Dahil ikaw ay nakaranas ng tunay na pagbabago na ang hinahanap mo na ngayon ay hindi na mga bagay sa lupa, kundi ang mga bagay sa makalangit. Kaya sa gabing ito, sa ating pagkatapos, hanapin natin ang mga bagay na makalangit. No? Paano natin hahanapin yun? Paano natin hahanapin ang bagay na makalangit? Paano tayo iibig sa Diyos ng tunay? Hanapin natin yung pagbabago ng ating mga puso. Pagbabago ng ating mga isipan. Hanapin natin yung genuine na conversion ng ating mga buhay. Lord, baguhin mo pa ako. Lord, manahan ng iyong banal na Espiritu Santo sa aking puso, sa aking buhay. Para makaibig tayo, makasunod tayo kay Kristo, makapag-perform tayo sa ministry, makagawa tayo natin mga katungkulan nang hindi na iniisip ang mga bagay sa libutan, kundi ang mga bagay na makalangit. Mga kabataan, sa gabing ito, ang ating desire, paguhin pa ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi naman yan biglaan. Proseso yan. Ang pagbabago ng Diyos ay proseso. Hindi naman kinabukasan, wala ka ng kasalanan. No? Proseso yan ang ginagawa ng Diyos. Pero mga kabataan, ngayon pa lang, hanapin mo, i-desire mo ang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. At ngayon pa lang, sa gabing ito, hanapin mo ang pananahan ng Espiritu Santo sa iyong buhay para sa bawat desisyon na gagawin mo, sa bawat mga hakbang, sa bawat plano, hindi mo nauunahin ang mga bagay sa laman, kundi ang iisipin mo na, Lord, ano nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Ang hanapin mo na, from that day na ikaw ay magpasimulang baguhin ni Kristo, hindi mo nahanapin yung mga bagay sa laman. Hindi mo nahanapin ano bang nakaka-please sa akin, ano bang nakakalugod sa akin, ano bang nakakapagbigay ng enjoyment sa akin. Ang hanapin ko na ngayon, Lord, anong nais mo? Anong kalooban mo? Anong plano mo? Inibig mo ako ng sagana sa aking buhay. Hindi ko naranasan na pagkulangin sa pag-ibig ng Diyos. Anong nais mong gawin ko, O Diyos? Naranasan niyo bang makulangan ng pag-ibig ng Diyos? Naranasan niyo ba na makulangan ng biyaya o makulangan ng mga pagpapala sa inyong mga buhay? Mga kabataan, sabi ko nga, hindi natin marirecognize na higit yan.
until makilala natin ang mga sarili. Wala naman tayong kakayanan sa lupang ito. Wala naman tayong may pagmamalaki. Wala naman tayong qualifications para sabihin na karapat-dapat tayo sa mga blessings na nakuha natin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, kaya tayo tumaglay ng mga bagay na ito. Ngayon, anong gagawin natin? At sa kanila ng mga sumagot ng katanungan na yan, at magsasabing, susunod ako, Panginoon, sa iyo. Para tayo makaibig ng genuine sa ating Panginoon, kinakailangan mabago ang ating mga buhay. Kinakailangan matransform tayo. Kinakailangan tayo ay totally mamatay na sa ating mga kasalanan at mapalitan ng bagong pagkatao kay Kristo. Yun yung ating hanapin ngayon, mga kabataan. Kung nais niyong sumunod kay Kristo, kung nais natin magpatuloy sa youth ministry na naglilingkod sa ating Panginoon, desire a genuine conversion ng iyong buhay. Para ikaw ay makapagpatuloy sa kabila man ng mga unos, ng mga bagyo, ng mga problema, ng mga trials, ng mga tukso. Ikaw ay makakapagpatuloy dahil ikaw ay binago na ng Diyos. Hindi mo nahanapin yung mga bagay sa labas, mga bagay sa laman. Dahil binago ka na ng Diyos from inside and out. Ang hahanapin mo na ngayon ay mga bagay na makalangit. Lord, anong kalooban mo? Lord, anong gagawin ko? Lord, susundin ko ang iyong nais. Hanapin mo, kabataan, ang tunay na pagbabago na inaalay ng Diyos, ino-offer ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa gabing ito, mga kabataan, kung nais mong tuluyan na lumaya sa makasalanan, sa mga temptations, sa mga addictions, hanapin mo ang genuine conversion na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo lahat, mga kabataan. Purihin ang ating Panginoon. Mauwi sa Diyos ang papuri at pagdakila pa. Salamat. Hanapin natin sa Diyos, mga kabataan, ang genuine na conversion. Paano natin iibigin ng Diyos? Hindi natin kayang ibigin siya ng ating mga makalaman na pag-ibig. Hindi natin maiibig ang ating Panginoon ng mga pag-ibig lang na nagmumula sa labi. Kinakailangan nito ng isang pag-ibig na genuine. Itatapat natin sa pag-ibig ng Diyos yung pag-ibig na nagmula din sa Kanya. The agape love, the love na walang hinahanap in return sa pag-ibig na dalisay. No? Hindi natin kayang sumunod kay Kristo. Hindi natin kayang magpatuloy sa paglilingkod kung walang pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kung walang pagbabago na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, hindi tayo natin nakatayo dito ngayon, mga kabataan. Kaya sa gabing ito, sino nagnais na makapagpatuloy pa siya sa paglilingkod sa ating Panginoon? Mahirap ang paglilingkod, mga kabataan. Hindi yan madali. Hindi yan simple. Hindi tayo pwede maging easy-go-lucky. Hindi ka tsambahin na wala kang trials, wala kang problema. Darating ang panahon sa ating mga buhay na daranas tayo ng mga samot-saring mga pagsubok. At kung ikaw kabataan, hindi mo i-desire sa gabing ito na mabago ang iyong puso, kauuwian niyan ay ikay mapapalapit sa mga bagay sa laman. Mapapalapit ka lang sa mga bagay sa libutan. Manghihina ka, manglulupay-pay ka, mapapagod ka. Sapagkat ang pag-ibig mo ay galing sa laman. Pero kung tayo ay magkakaroon, i-desire na sa Diyos sa gabing ito, Lord, baguhin mo ako. Nais ko na mamatay na sa akin mga kasalanan, mabuhay na sa Espiritu. Ang sabi doon sa mga salita natin, Panginoon, sila lamang na mga naubuhay sa Espiritu. If we say that we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Hindi tayo makakalakad sa Espiritu, hindi tayo makakagawa ng kalooban natin, Panginoon, kung wala tayo sa Espiritu, hindi tayo naubuhay sa Espiritu. Diba? Alam nyo ba ang bunga ng Espiritu, mga kabataan? Love, joy, peace. Those are the fruits of the Spirit. Ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu. So, hindi tayo makakaibig
kung wala tayo sa Espiritu. Hindi natin kayang umibig ng genuine, ng tapat sa ating Panginoon. At sa bawat isa, kung wala ang Espiritu. Kung hindi tayo nabubuhay sa Espiritu, anong sabi doon sa Galatians chapter 5? Basahin nyo na lang. Anong bunga na nabubuhay sa laman? Sabi doon sa Galatians chapter 5, ang mabuhay sa laman ay kalaban ng Diyos, kaaway ng Diyos, dahil ang mga kaisipan, ang mga ginagawa ng salaman ay kakontra ng kaisipan ng mga ginagawa na nasa Espiritu. At sila na mga, sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 24, babasahin ko. At ipinako sa krus, sabi sa 24, ng mga nakay Kristo Jesus, ang laman na kasama ng mga masamang pita at mga kahalayan. Sila naman na kay Kristo, ang laman, ang kasalanan, ang karumihan, ipinako na kasama kay Kristo Jesus. Imagine natin yan ulit mga kapatid. Isipin natin ulit yan sa gabing ito. Inibig tayo ating Panginoon, si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. Anong babalikan sa Diyos? Anong ibabalik natin sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Diba? Sundin natin ating Panginoon. At paano tayo makakaibig sa ating Panginoon? Paano tayo makakasunod sa Kanya? Sabi sa verse sa Galatians, hindi tayo makakasunod sa Kanya kung hindi tayo mabubuhay sa Espiritu. If we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. At hindi tayo makagawa yan, hindi tayo makakataglay ng bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patience. Higit sa lahat yung pag-ibig, dahil yun natin pinag-uusapan sa gabing ito. Hindi tayo tataglay niyan kung wala ang Espiritu. Sa mga kabataan, i-desire natin sa gabing ito. Kung nais natin magpatuloy at paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan natin ng banal na Espiritu Santo natin, Panginoon. Kinakailangan natin ang Kanyang anointing sa ating buhay. Kinakailangan natin genuine conversion. At sa gabing ito, sino may ganyang desire? Lord, baguhin mo pa ang aking buhay. Tulungan mo pa ako. Manahan ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking puso. At baguhin mo pa ang aking buhay. Nais kitang ibigin, O Diyos. Pero hindi tayo makakaibig sa ating Panginoon kung walang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kung hindi tayo makakonvert ng maayos, ng lubusan. Kaya sa gabing ito, kabataan, desire to be transformed by the renewing of your mind. I-desire mo, kabataan, na pananahanan ka ng Espiritu Santo. I-desire mo sa gabing ito na baguhin ang iyong puso. Baguhin ang iyong mga desires. At ang Diyos ay kaya magbago, maglinis, maghugas sa atin. Mula sa pusong matigas hanggang sa puso na laman. Kaya kang linisin ng Diyos, baguhin ng Diyos. At kapag ka meron kang genuine conversion ng iyong buhay, wala ka nang ibang hahanapin pa kundi, Lord, we love you! Lord, we worship you! Lord, we glorify you! Hallelujah! Wala ka nang ibang hahanapin pa kundi ang kalooban ng Diyos. Wala ka nang ibang gagawin pa kundi ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ikaw ay totally na bago na, ang iyong puso ay maghahanap na ng mga bagay na makalangit. Hallelujah! Hallelujah! Hindi na magiging mahirap sa iyong paglilingkod. Hindi na magiging mahirap ang mga temptations, ang mga addictions ay hindi na magiging mahirap sa iyong kabataan. I-desire mo ang genuine conversion ng iyong puso. At kapag ikaw ay nabago ng ating Panginoon, hallelujah! If the Son has set you free, you are free indeed. Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Handang magbago ang ating Panginoon ng mga puso sa gabing ito. So sino nag-desire?
Sino nagdadasal na baguhin ang ating Panginoon? Sino nagdadasal na linisin siya ng ating Panginoon? Higit sa lahat, sino nais dito na pananahalan ng Espiritu Santo? Hallelujah! Sa gabing ito, may mga gawa ang ating Panginoon. Nandito siya sa ating kalagitnaan, mga kabataan. Sino may desire na pananahan ng Espiritu Santo? Hallelujah! I-desire mo sa gabing ito, manahan ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Hallelujah! Hallelujah! Huwag mo palagpasin ang pagkakataon, kabataan. Huwag ka na magantay pa ng bukas. Huwag ka na magantay pa sa susunod na linggo. Hanapin mo ang paggawa ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Ngayong gabi ito, hanapin mo ang Diyos at ang kanyang paggawa sa iyong buhay. Hallelujah! 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 Praise the name of the Lord! Praise the name of the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! 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 Sino naghahanap ngayon na pananahanan ng Espiritu Santo? Lumapit ka kay Jesus sa gabing ito. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit, brother. Be filled with the Spirit, sister. Ito ang magasalba sa atin hanggang sa panahon na dulo, sa panahon na wakas, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kinakailangan mo ng extra oil. Kinakailangan mo ng langis. Hallelujah. Para makaibig ka sa Diyos ng tunay, ng tapat. Para makalaya sa mga tukso, sa mga temptation, sa mga kahinaan. Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit, kabataan. Hallelujah, hallelujah. Be filled with the Spirit. And you will not gratify the desires of the flesh. Be filled with the Spirit. At hahanapin mo na ang kalooban ng Diyos sa mga sandaling ito. Be filled with the Spirit. Hallelujah, hallelujah. Sino naghahanap na mapuno ng Espiritu Santo sa gabing ito? Sino naghahanap na mapuspos ng Espiritu Santo sa gabing ito? Be filled with the Spirit. Kinakailangan natin yan para magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord, for your love. Ating awitin sa pagkatapos, what a faithful God have I. Let's recognize, let's appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakadakila niya. Ano igaganti natin sa Diyos? Napakatapat ng ating Panginoon sa atin. Ano igaganti natin sa Kanya? Isang pagpupuri ba na kulang? Isang paglilingkod ba na kulang? Sabi sa Hagay, ang gaganda ng inyong mga bahay, ang gaganda ng inyong mga properties, pero ang bahay ng Diyos ay nanatiling sira. Mga kabataan, sinuplayan kayo ng Diyos na mga blessings, na mga provision. Anong iaalay niyo sa Diyos? Isa bang bahay na sira? Isa bang spiritual na bahay na kulang? Mga kabataan, sa gabing ito, huwag nating hayaan na ang ating pag-ibig sa Diyos ay mula sa bibig lang. Baguhin natin ating mga puso, magpabago tayo sa Diyos. Magpalinis tayo sa Diyos. Hallelujah. Hayaan mo na kayo pananahanan ng Espiritu Santo para yung pag-ibig mo sa Diyos ay maging tunay, maging genuine, maging matibay na kahit na dumating ang mga bagyo, mga unos, wala kang ibang lalapitan pa. Katulad ng sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang buhay, O Diyos. Hallelujah! 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 Wala na tayo ibang pupuntahan pa, mga kabataan. Kapag ma-recognize mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, wala ka na ibang pupuntahan pa. Wala ka na ibang hanapin pa. Kundi doon lamang sa ating Panginoon na siya tapat sa iyong buhay. Hallelujah.